Magandang araw po sa ating lahat. Ngayon po ay nagdiriwang tayo ng ikadalawamput-anim na linggo pagkaraan ng Pentecostes. Ang panahon ito ay ang panahon na kung saan pinaghahandaan ng buong simbahang Kristiyano ang pagdating ng Mesiyas, ang Kristo na siyang tagapagligtas. Pinaghahandaan ito sapagkat mahalaga ang araw ng kanyang pagdating dahil siya ang pangako makapagbibigay ng bagong buhay. Isang buhay na walang hanggan. Subalit nasasaad sa Ebanghelyo ngayon ang isang pangitain na mangyayari sa hinaharap na kung saan mayroong mga magpapanggap upang sumilo sa pananampalatayang itinanim ni Jesus sa atin. Gayunpaman, ito isang babala para sa mga Kristiyano na tayo pinag-iingat ni Jesus at siyang nagsalita ng mga katagang ito. Upang hindi masilo ng mga mapagpanggap na siyang magbabago ng katuroang kanyang itinawid sa panahon ng mga Hudyo. Atin din pong isama sa ating panalangin sa umagang ito ang mga magdiriwang at nagdiriwang ng kanilang kaarawan sina Alteo Macaburas, Lomar Morales, Felix Morales, Rose Dayan Candelaria, Rosel Apostol, Maria Lea Soteo Manalo, Jovita Prias, Jan Jeric Magsano, Aba Beatriz Mungala, at Chantal May Surico. Magsitayo po tayong lahat at ating awitin ang pangbungad na awit. Sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Mapangyarihang Diyos lang puso at dahil sa iyo, lahat ang nasa tangarin ay nababatid mo at walang lihim na nalilingid sa iyo. Linisin mo ang aming mga puso sa pamagitan ng Espiritu Santo upang kami dapat na umibig sa iyo at marapat na bumuri sa iyong banal na pangalan sa pamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Pakinggan ninyo ang sinasabi ng ating Panginoong Jesucristo. Ibigin mo yung Panginoong Diyos ng buong puso, ng buong isip at ng buong lakas. At ang pangalawa ay tulad ng una. Ibigin mo yung kapwa tulad ng sarili sa dalawang utos nito na papalo pa buong utosan at katuruan ng mga propeta. Magsilubot po.
Ating pagpagsihan, ating mga pag-asaran sa Diyos at sa ating kapwa. Kami umpisal sa iyo, Diyos, na makapangyarihan sa lahat ng mga santo at sa pisal, na kami nagkasala sa aming naisip, sa aming mga nasabi, sa aming mga nagawa at nakaligtaan namin gawin, at ito'y sarili naming kamalian. Kaya isinasama namin sa iyo, Diyos, na kawaan kami, at sa lahat ng mga santo, ipanalangin kami sa iyo, Panginoong Diyos. Amen. Tawagin mo pangyarihan Diyos, patawarin sa inyong mga kasalanan at patubayan sa buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo aming Panginoon. Amen. Magsitayo ka. Luwalhati sa Diyos sa kaitaas. Makapangyarihang Diyos, walang walang bahala sa kakila mong kagustuhan. Bigyan mo kami ng sapat na pananampalataya upang maging matatag kami sa gitna ng kaguluhan sa mundo ito. Matanim nawa sa aming mga puso na ang kagustuhan mo rin ang mangyayari at ang kakayan mo ang siyang maghahari para sa walang kalwalatian. At isama sa ating mga panalangin ng ating mga kapatid na magdiriwang ng kalangkarawan, lalo tigit sina Althea Macaburas, Lumang Morales, Philip Morales, Rodrigo Candelaria, Rosen Apostol, Maria Lia Sofia Manalo, Pubita Prias, Janjirik Magsano, Aba Beatriz Simualang, Chantal Liz Satikon, at Johnny Labusta. Nawa ang Panginoong Diyos
Ang pagpapalang biyaya ay ipagkaloob mo sa kanila o Panginoon upang sa gayon o Diyos sa araw-araw na buhay mapulpos na yung kagalakan, kakasa at kasaganahan. Nagyan din Panginoon ang aming panalangin para sa aming mga kapatid na may karamdaman, lalo na sa namin ng Bishop Rodin Saludis, Narcisa Frias, D.M. Bidney, Dorian Saris at Father Edwin Lutok. Nawa o Diyos, pagalingin mo po sila, ipuspusin ng iyong kalakasan upang sa iyo, Panginoon, patuloy na mga paglingkod at panambahan at ang aming panalangin na may pagpapasalamat. Lalo-lalo ng Third sa Dimas Sponsors. Nawa o Panginoon Diyos ay pagpalain mo sila ang patuloy na gabayan o Panginoon upang sa iyo o Diyos at sa iyo simbahan patuloy ng mga paglingkod. Alalahanin ito ay aming dalangin sa pamagitan ni Kristo na aming Panginoon na buhay ng aming kasama mo at ang Banal na Espiritu. Iisang Diyos ngayon at magpapailanman. Amen. Magsiupo po ang lahat at ating pakinggan ang mga pagbasa. Sinasabi ng unang pagbasa na mararanasan ng tao ang paghihirap at marami sa mga ito ang siyang mawawala ng buhay. Subalit sinasabi rin ng propeta ng Diyos na mayroong maliligtas at mayroong ding hindi maliligtas. Ang tinutukoy na maliligtas sa panahon ito ay ang mga natuto sa kabutihang itinuro ng Diyos sa kanila. Ito ay isang pangitain para sa lahat ng Kristiyano. Ito ay isang malaking pagtingin sa hinaharap ng ating buhay. Sa madaling salita, ang buhay ng tao ay hawak ng Panginoon at siya rin magsasabi kung ang isang tao ba ay nararapat na tumanggap ng gantimpalang magkaroon ng buhay na walang hanggan. Atin pong pakinggan ang unang pagbasa. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Daniel. Sa pagkakataong iyon, darating si Miguel, ang makapangyarihang bantay ng bansang Israel, at magkakaroon ng matinding kahirapan hindi pa nangyayari kailanman. Ngunit maliligtas ang mga kababayan mo, ang pangalan ay nakasulat sa aklat ng Diyos. Mabubuhay ang marami sa mga namatay sa lahat ng panig ng daigdig. Ang iba ay sa buhay na walang hanggan, at ang iba ay sa kaparusahang walang hanggan. At yaong may pagkaunawa at umakay sa marami, tungo sa kabutihan ay magniningil na parang tarak sa kalangitan. Magpakailanman ang salita ng Panginoon. Salamat.
Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Bawat saserdote ay nakatayong naglilingkod araw-araw at naghahandog ng iyon at iyon ding mga hain. Subalit hindi makapapawi ng kasalanan ang mga hain iyon. Ngunit si Kristo ay minsan lamang naghandog dahil sa mga kasalanan, at iyo'y sapat na. Pagkatapos, lumuklok siya sa kanan ng Diyos, at naghihintay siya roon hanggang sa lubusang pasukuin sa kanya ng Diyos ang kanyang mga kaaway. Sa makatuwid, sa pamamagitan ng isa lamang paghahandog, ay kanyang pinapaging banal magpakailanman ang mga nililinis niya. Kaya nga, mga kapatid, tayo'y malaya na makapapasok sa dakong kabanal-banalan dahil sa kamatayan ni Jesus. Binuksan niya para sa atin ang isang bago at buhay na daang naglagos hanggang sa kabila ng tabing alalaang bagay ang kanyang katawan. Tayo'y may isang dakilang saserdote na namamahala sa sambahayan ng Diyos. Kaya't lumapit tayo sa Diyos ng may tapat na kalooban at matibay na pananalig sa Kanya. Lumapit tayo may malinis na puti sapagkat nalinis na ang ating mga puso at nahugasan na ng dalisay na tubig ang ating mga katawan. Magpakatatag tayo sa ating pag-asa at huwag mag-alinlangan, sapagkat tapat ang nangako sa atin. At sikapin nating mapukaw ang damdamin ng bawat isa sa pag-ibig sa kapwa at sa paggawa ng mabuti. At huwag kaligtaan ang pagdalo sa ating mga pagtitipon gaya ng ginawa ng ilan, kundi palakasin ang loob ng isa't isa. Lalo na ngayong nakikita natin nalalapit na ang pagdating ng Panginoon. Ang salita ng Panginoon. Salamat sa Diyos. Ang Panginoon ay sumainyo. At sumayo. Ang banal na Ebanghelyo na kay San Marcos, Kabanata 13, nagsimula sa talata 24 hanggang talata 10. Luwalhati sa iyo, Panginoon Jesucristo. Pagkatapos ng kapigatan iyon, magdilim ang araw, hindi magliliwanag ang buwan. Malaglag mula sa langit ang mga bituin, at mayayanig ang mga kapangyarihan sa kalawakan. At makikita ang anak ng tao na nasa alapaap, dumarating na may dakilang kapangyarihan sa malaking karangalan. Susuguin niya ang kanyang mga anghel
sa patabaring ng digdig at itipunin nila ang mga hinirang ng Diyos mula sa lahat ng dako. Unawan ang harap sa puno ng Diyos kapag sumisipot na ang mga dahon sa ngayon nito, alam na ninyong malapit ng mga tagaraw. Ngayon din naman, kapag nakita ninyong nangyari ng mga bagay na ito, malalaman ninyong malapit na ang panahon ng paparito niya. Nagsisimula na. Tandaan ninyo, nagaganap ang mga bagay na ito bago mamatay ang mga tao, mabubuhay sa ngayon. Mawawala ang langit at lupa, ngunit ang mga salita ko hindi magagabulan. Ngunit walang nakakalam ng araw o oras ng magsapit niyon, kahit ang mga anghel sa langit o ang anak man. Ang ama lamang ang nakakalam dito, ang Ebanghelyo ng ating Panginoon Jesucristo. Papuri sa iyo,